Si Pope Francis, ang unang Latin American na pinuno ng simbahang Romano-Katoliko, ay namatay, sinabi ng Vatican noong Lunes, na nagtapos sa madalas na magulong paghahari na minarkahan ng pagkakahati at tensyon habang sinisikap niyang i-overhaul ang itinatagong institusyon. Siya ay 88 taong gulang, at dumanas ng malubhang sakit ng double pneumonia ngayong taon, ngunit ang kanyang pagkamatay ay nabigla pagkatapos niyang ikot-ikot sa street Peter's Square sa isang open-air Pope Mobile upang salubungin ang mga nagsisigawang tao sa linggo ng pagkabuhay. Minamahal na mga kapatid, may matinding kalungkutan na dapat kong ipahayag ang pagkamatay ng ating Santo Papa Francis, anunsyo ni Cardinal Kevin Farrell sa TV channel ng Vatican. Sa alas 7:35 ngayong umaga ang obispo ng Roma, si Francis, ay bumalik sa bahay ng ama. Si Farrell ang mamumuno sa isang seremonya sa 8 p.m. 1,800 gym, noong Lunes kung kailan ilalagay ang bangkay ng Papa sa isang kabaong, bahagi ng mga formalidad na magtatapos sa isang libing sa petsa na kumpirmahin. Sinabi ng Vatican na ang isang seremonya na binalak para sa linggo ika-27 ng Abril, nang si Carlo Acutis ay magiging unang santo ng Katoliko ng henerasyong milenyo, ay ipinagpaliban. Noong linggo ay ginawa ni Francis ang kanyang unang matagal na pagpapakita sa publiko mula nang ma-discharge noong ika-23 ng Marso mula sa isang 38 araw na pamamalagi sa ospital para sa pneumonia. Sa isang mensahe ng Easter Sunday na binasa ng malakas ng isang aide habang nakatingin ang Papa mula sa pangunahing balkonahe ng St. Peter's Basilica, inulit ng Pontiff ang kanyang panawagan para sa isang agarang tigil putukan sa Gaza. Sa Vatican, ang mga lokal, turista at mga peregrino na bumibisita para sa Pasko ng Pagkabuhay ay nagpahayag ng kanilang pagkabigla at dalamhati. Ito ay isang bagay na talagang tumama sa iyo, sabi ni Emanuela Tenari, mula sa Roma. Siya ay isang papa na nagdala ng napakaraming tao na mas malapit sa simbahan. Hindi siya pinahahalagahan ng lahat, ngunit tiyak na siya ay ng mga ordinaryong tao.